Masayang subaybayan, very educational. Kahit mga abogado, magkakaiba ang pananaw at opinyon sa nangyayaring trial, impeachment trial sa pangalawang Pangulo ng Bansa. At yan ang nakakatuwa. Kahit mga abogado, associate justice na retirado na, mga aktibong mga lawyer, ay iba-iba ang pananaw dito. Okay na okay po ito. Pati mga sibilyang ganoon din. Sinasabing nakapuntos ang prosecutors, may nagsasabi namang nakapuntos ang depensa. O, di ba? May nagsasabi namang nahahalata na kung sino yung mga senator judges na pro Sara o anti-Sara. O, di ba? So, yan po ay kaya maganda. Nagkakaroon ng malawak na talakayan at impormasyon ang mamamayang Pilipino. Kaya ang payo ko at sinasabi ko, dapat maging open-minded. Dapat aralin natin lahat ito. Huwag dadaanin sa init ng ulo at pagkapikon ang pagtalakay dito ng mga sibilyan. Kasi yung mga abogado, hindi na pipikunan yan. Trabaho lang nila yan . Sa loob at labas ng korte, normal lang yung kanilang pagkakaiba ng opinion at paniniwala. So sana ang mga sibilyan ganun din. Ang problema, ang mga sibilyan, minsan ang napipikon at tumahantong sa away. Huwag ganun. Okay? Sa mga estudyante, sa mga manggagawa, magsasaka, mga tampay sa kanto, mga kung saan-saan, okay lang po yan. Dahil habang pinag-uusapan ito, nakakadagdag ng kaalaman. Yan po yung advantage ng ganitong public information. Dahil ang mamamayan kasi ang mahalaga dito . At yung pagpapatupad ng batas at yung demokrasya, karapatan ng lahat kung ano ang kailang pananaw. Kaya huwag niyong pakialaman ang pananaw ng iba. Huwag niyong personalin kung ayaw niyo ng pananaw ng iba at opinion ng iba. Diba? Dahil lahat tayo entitled sa opinion at analysis. Walang fake news sa opinion. Wala rin fake news sa analysis. Okay? Kasi halimbawa, meron kang sariling opinion tapos sasabihin ng iba fake ka, ay di ba magagalit ka? Di ibig sabihin lang yun, yung mga nagagalit dun sa opinion mo, opinion ng iba, analysis ng iba, ay ibig sabihin hindi niya alam. Baka hindi tumugma dun sa kanyang kaalaman. Di huwag na niyong pilitin. Pero hindi dahilan, magkaiba kayo ng paniniwala, mag-aaway. Huwag ganun. Okay? Dahil ito pong impeachment trial, bahagi ito ng proseso. Ito po ay constitutional duty ng Kongreso at Senado at yan naman po ang sinusunod ng ating mga otoridad. Okay? Yung basta tamang proseso, hindi makikialam ang Supreme Court yan. Ang Supreme Court makikialam lang pag may nagpipetisyon. At yung mga petisyon na yan, yun ang pagbabasihan kung merong basihan o wala. Katulad ngayon, di ba meron pong abogado ang Duterte ang nag-file ng petition before Supreme Court. Ipinapatigil yung impeachment trial. Just imagine, ganun ang hiling nila. Pangalawa ay kinu-question nila yung legality ng presiding officer na si Senator Judge Attorney Chis Escudero. Karapatan yun ng petitioner. Hindi natin pwedeng pangunahan kung anong gagawin ng Korte Suprema. Nasa Supreme Court na yan. Kasi kaya nga Supreme Court, the higher court of the land, sila po yung parang arbiter. Sila yung magsasabi kung naaayon sa batas ang trial, naaayon sa batas ang pagpipreside ni Senator Judge Escudero. Yun po yun. Yun ang ating aabangan kung ano ang magiging desisyon matapos magpetisyon yung abogado ng mga Duterte. Ayun, tamang lugar yun, tamang venue yun. Kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court, iyon ay ating kikilalanin. Halimbawa, sinabi ng Supreme Court, may karapatan ang Senado na maglagay ng presiding officer. Irespeto natin yon. Pag sinabi ng Supreme Court, hindi sila nakikialam, constitutional duty ng Senado ang impeachment court, impeachment trial, irespeto natin yon. Pag sinabi naman ng Supreme Court na illegal yung trial, illegal yung pagkakalagay kay Escudero,
aba, irespeto rin natin yan. Bahala na ang Senado kung paano nila sasagutin yon. Bahala na si Escudero kung paano niya sasagutin yon. Bahala na yung majority ng Senado, lead by Senate President, kung paano tanggapin yon. Ayan, para walang away. Kasi ang desisyon ng Korte Suprema, the higher court of the land, pabor man sa inyo o hindi, ay maituturing nating batas yan. Maituturing nating final yan. Dahil wala na ho kayong ibang pupuntahan, wala na tayong ibang pupuntahan kung hindi Korte Suprema. The final arbiter nga yan tungkol sa implementation ng batas. Kaya dapat respeto. Ayun, paalala lang. Huwag niyong pupolitikahin ang Korte Suprema, hindi na mumulitika yan. Marami ng desisyon ng Supreme Court na hindi pumabor sa mga Duterte. Marami ring Supreme Court desisyon na hindi pumabor sa gobyerno. Yan ay karapatan nila. Base sa kanilang pagsusuri. Hindi sila pwedeng diktahan. Kahit pa yan ay sabihin, yung mga associate justice ng Supreme Court, maka-Duterte yan kasi Duterte ang nagtalaga dyan. Hindi po ganon ang basihan nila. Ang sino mang presidente, kapag may nagretiro na Chief Justice at Associate Justice sa Supreme Court, mandatory obligasyon ng sino mang presidenteng magtalaga ng papalit sa magretiro. Hindi ibig sabihin itinilagado ng Pangulo. May utang na loob na at magiging tuta na ng Malacanang ang Supreme Court. Hindi po. Wala pong ganon. Kasi kaya nga timbangan ng katotohanan, timbangan ng katarungan ang ating Korte Suprema. Di ba doon sa kanilang harap ng opisina nila, mayroong napakalaking timbangan doon, gaganon-ganon, gumagalaw-galaw na ganon? Di ba mayroong timbangan doon, gumaganon-ganon? Na nakabitin doon sa harap ng building, tapos may paddle power. Kaya nga timbangan ng katarungan yun Hindi yun pwedeng gaganon yung timbangan o kaya gaganon. Ganon-ganon lang yun, tinitimbang talaga. Parehas. Hindi sila pro-government, hindi sila pro-opposition. Sa kanila, ano ang sinasabi ng batas? Especially, salig ang batas. Ayan, okay? Tara lang ho, kala kasi nung iba, nagpetisyon na yung abogado ng mga Duterte. Lagot na yung mga senador, nagpetisyon na yung kampo ng kabila. Kalokohan yun. Yun yung kabubuhang pananakot yun. Hindi ho ganon. O sasabihin ng kabila, ay mabuti nga, kino-question na yung mga senador. Hindi po ganon. Parte ng proseso yan. Okay? At para pa rin ho sa inyong kaalaman, yung separation of power. Ang Supreme Court at lahat ng korte, ibang division yan. Ang legislator o Philippine Congress, upper and lower chamber, mababa at mataas na kapulungan, Senado at Kongreso, isang parte yan ng gobyerno at ang executive department. Iba yung nagpapatupad ng batas, iba yung gumagawa ng batas, at iba yung korting nagpapatupad kung naaayon sa mga batas. Kaya nga yung three branches of government, mahalaga yan. Pag hindi nyo naaalala at nakalimutan nyo, maliligaw kayo Baka akala nyo nagsasapawan, nag-aaway. Hindi po ganoon. For information, for education only. Sa ating mga topic, analysis at opinion. Please like and share, subscribe and follow dito sa ating mga topic at channel.